Isang lola at ang kanyang munting apo ang nakatira sa isang tahimik na baryo. Tuwing linggo, ang matanda ay kumakatay ng isang manok at ibinabahagi ang pagkain sa lahat ng kapitbahay. Ang amoy mula sa kanyang kusina ay laging nakakaakit ng mga tao, nagtatawanan, nagsasalo at nagsasaya. Ang kanyang bahay ang naging sentro ng baryo. Ngunit sa mga manok, may isang paborito ang apo, isang puting tandang. Lagi siyang nakikiusap. "Lola, ipangako mo sa akin na hindi mo ito kakatayin." Ngumingiti ang matanda. "Siyempre, apo ko." Lumipas ang mga taon. Isang linggo, naubos na ang lahat ng manok maliban sa puting tandang. Nagatubili ang matanda, ngunit nanaig ang gutom at nakasanayan. Maingat niya itong niluto, ang kanyang sikat na tinula. Pagkatapos, sinabi niya sa apo, "Puntahan mo ang mga kapitbahay at sabihing handa na ang pagkain." Umalis ang bata. Isang oras ang lumipas, 2. Nananatiling hindi nagagalaw ang pagkain. "Tawag mo na ba sila ha?" Tanong ng matanda. Tahimik na tumango ang bata. "Opo, Lola." "Kung ganoon, nasaan sila?" Tumingin ang bata sa kanya at mahinahong nagsalita. "Sinabi ko po sa kanila na nasusunog ang bahay ninyo at na natrap kayo sa loob." Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Bakit mo sinabi iyon?" Hindi natinag ang bata. "Gusto ko lang po makita kung sino ang darating para sa inyo, hindi para sa pagkain." At wala pong dumating. Habang may naibibigay ka, maraming tao ang lumalapit. Pero sa araw na wala ka ng maiaalok, sila ay nawawala. Hindi lahat ng lumalapit sa atin ay tunay na nagmamalasakit. Marami ang dumarating dahil may pakinabang sila, ngunit kakaunti ang mananatili kapag wala na tayong maibibigay. Pahalagahan ang mga taong kasama mo, hindi dahil sa handa sa hapag, kundi dahil tunay ang malasakit sa iyo.